Hello mga ga, andito naman tayo. Kahit sungaw po yung ating pagsasalita ay mag-voice over pa rin. Sa ating video ngayon ay i-share ko po sa inyo yung ginawa po natin na malambot na donut at overload po ito sa ating palaman. Kaya umpisa na po natin. Gagamit po tayo dito ng 500 grams ng all-purpose na harina at ito po yung yes na gagamitin natin. Maglagay po tayo dito ng half tablespoon at 1 teaspoon ng bread improver. And then haluin lang muna natin yan at dito sa ginawa nating parang wheel sa gitna, ilagay po natin dito yung 1 teaspoon ng iodized salt at half cup ng light brown sugar. Half tablespoon vanilla extract at isang piraso na large na itlog at half cup na tubig at half cup na evaporated milk. At tunawin muna natin yung ating mga dry ingredients bago po natin basain dito yung ating harina. At itong maglagay po tayo dito ng 1/3 cup ng margarine. Pwedeng gumamit dito ng butter, pwedeng shortening. At itong ating dough ay padaan ko po ito sa aking dough roller machine. Kayo mga guy, pwede naman ninyo itong masahin ng mano-mano, pero basta ay siguraduhin nyo lang na mapakinis ninyo ng mabuti ang inyong dough. At pagkatapos ko itong pakinisin sa aking machine, ay putulin ko lang po ito sa 30 grams. Hay, naku po, ang hirap talaga magsalita pag wala tayong ngipin sa itaas. Ay, napagkabulol at sungaw po talaga tayo. Pagkatapos po natin yung putulin lahat, ay agad na po natin itong figurahin ng mahigpit ng pabilog. At siguraduhin po natin na yung ating tray na pagsalansanan dito ay banihan po natin yan ng margarine or shortening. Pwede namang magdas dito ng harina. At kunting lapad lang po sa ating dough, huwag lang po masyadong malapad ha, nang sa ganun ay hindi naman masyadong mabilog yung ating dough. At pagkatapos nito ay parasahin lang po natin yung ating dough ng 1, 2 hanggang 3 oras, depende ho yan sa ating room temperature. At ito po yung gagamitin natin mga ga sa pagluto po natin dito. Subukan nyo ito mga ga, sobrang sarap po talaga gamitin sa pagprito po ng ating mga donut, yung super dough na ito. Nakapagpadagdag po ito ng lambot ng ating mga donut at yung ating mga donut dito ay hindi po mamantikain sa loob. Kung wala naman kayong super dough or frying pot na ito mga guy, pwede naman na gumamit na lang po kayo ng regular or ordinary na mantika. At yung ating dough nga pala na ito ay hindi ko po ito masyadong pinaalsa. Nang nag 70% na ay niluto ko na agad. At pagkatapos dito na po tayo sa ating palaman. Gagamit lang po tayo dito ng half cup ng condensed milk, 2 tablespoon ng cornstarch, kunting vanilla extract at kunti lang po na asin. At maglagay po tayo dito ng 1 cup na evaporated milk. Haluin muna natin at isa lang po natin ito. Lutuin po natin ito sa mahina lang po na apoy ng ating kalan. Madali lang po itong lumapot at madali lang pong masunog yung ilalim, kaya huwag po natin itong tigilan sa paghalo hanggang sa ito'y lumapot. At pag lumapot na, ipatayin na po natin yung apoy ng ating kalan at lagyan po natin ito ng 1 tablespoon ng margarine. At lagyan natin ito ng half cup ng buton chocolates. Ito po yung ginagamit natin mga ga. Subukan nyo po ito. Madali lang po itong tunawin. At nilagyan ko po ito ng 2 tablespoon ng cocoa powder. Hindi lang po na-on yung ating camera sa paglagay. Pero mga ga, kung hindi na po kayo dito maglagay ng 2 tablespoon na cocoa powder ay okay lang po. Lasang chocolates na chocolates naman po yung ating palaman. At yung ating palaman ay transfer na po natin sa ating mga plastic piping bag at dito ay ilagay na po natin. Malambig na po yung ating donut. At overload po yung paglagay ko dito mga ga ha. Ay depende na po yan sa inyo kung damihan ba ninyo. At ito pa din yung gagamitin natin para sa ating toppings. Maglagay lang po ako dito ng 2 tablespoon ng mantika para naman po hindi masyadong makapal yung ating toppings, para naman po ay marami pong mapaglalagyan. At tunawin lang po natin ito sa double boiler method na pag kumukulo na po yung tubig natin ay saka na po natin ito ipatong. At haluin lang po natin yan. At kahit hindi pa yan totally na natunaw ay kuhanin na po natin ito sa ating kalan. Dito na po natin ipagpatuloy sa paghalo. Pero nanatili pa itong nakapatong sa mainit po natin na tubig. At mga ga, sa kalahating kilo pala natin na harina ay nakagawa po tayo dito ng 33 pieces. At yung ating chocolates ay hindi po naubos sa 33 pieces po natin. May natira pa po tayong kaunti. At gagamit lang po tayo dito, ayan po, wapilo. At durugin lang po natin ito na huwag lang masyadong pino para po sa pang-design natin dito.
At sa iba pa natin na pang-design ay gagamit po tayo dito ng mga 100 grams ng white chocolate at hiwain na po natin ito ng mga maninipis. At ganun din mga ga ay tunawin po natin ito sa double boiler method na pag kumukulo na po yung ating tubig ay isa lang na po natin or ipatong na po natin ito. At ayan po, haluin lang po natin muna yan ng kaunti at pagkatapos ay pwede na po natin yang kuhanin. Dito na po natin ipagpatuloy sa paghalo hanggang sa tuluyan na pong matunaw. Mga ga, para maidiya kayo, yung bintahan ko po dito is 23 pesos po kasi po ay overload po yung aking palaman. At sa dagdag design natin ay gagamit tayo ulit dito ng waffle wafer at hatiin na po natin ito sa gitna. Kayo mga ga, ay depende na ho yan sa inyo kung magkano yung bintahan po ninyo dito at depende ho yan sa inyong mga costing. Ang importante lang ho dyan, kayo ay mag-costing lang bago po kayo magbenta para malaman po ninyo o yung total puhunan po ninyo para maideya din kayo kung magkano ba dapat yung bintahan ninyo nang sa ganun ay may tubo din kayo. At sa muli mga ga, pasensya na po kayo sa aking busis. Sana po ay maunawaan nyo din ako. Ay napakahirap din po para sa akin din itong aking sitwasyon mag voice over. At hanggang dito lang po yung aking video. Maraming salamat ulit at bye-bye.